Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin na may katabi nyo ng magandang gabi. Magandang gabi po. Ikatlong linggo na po ng Pasko ng muling pagkabuhay. No? At ngayon din pong linggo na ito, o ngayong araw na ito ay nagpapatuloy tayo sa ating Novena Masses. No? Alang-alang sa paghahanda natin sa kapistahan ni Maria ang salamin ng katuwiran o salamin ng katarungan. Sa atin pong pagninilay ngayon, siguro yung tema na gusto kong pagnilayan natin ay may kinalaman sa ating pakikipagtagpo o pakikipag-ugnayan kay Jesus na muling nabuhay. When you encounter the risen Lord, your life will never be the same again. Your encounter with the risen Lord will change you. Something will change in you. And you will never be the same again. Kapag nakatagpo mo si Jesus na muling nabuhay, may babaguhin sa iyo. May magbabago sa iyo. At ang buhay mo, hindi na magiging katulad noong dati. Ganon ang pakikipagtagpo kay Jesus. Kaya nga palagi po taon-taon, kapag dumaraan ang mahal na araw at ang Pasko ng pagkabuhay, o kahit ang Disyembre, panahon ng Kapaskuhan, ang madalas hinahamon sa inyo ng mga pari, may nabago ba sa iyo? Si Jesus na sinilang sa sabsaban at si Jesus na muling nabuhay, may nagbago ba? Kasi kung walang nabago sa iyo, baka hindi mo tunay na nakatagpo si Jesus. At makikita po natin yan sa ating mga pagbasa ngayon. No? Sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, bukod kay Jesus, ang mahalagang pag-usapan at pagtuunan natin ng pansin, si Simon Pedro. No? Sa unang pagbasa po, maririnig natin si Simon Pedro nangangaral sa mga tao tungkol kay Jesus. At itong Simon Pedro na ito, ay yung Simon Pedro na nakatagpo si Jesus na muling nabuhay. Hindi na ito yung Simon Pedro na inalala natin nung mahal na araw. Nung Holy Week, sino ba yung Simon Peter na naalala natin o pinaalala sa atin? Si Simon Pedro na duwag. Si Simon Pedro na takot para sa sariling buhay. Si Simon Pedro na gustong iligtas yung sarili kasi baka ipadakip din katulad ni Jesus. Si Simon Pedro na pinagkaila, nakilala niya si Jesus, nakaibigan niya si Jesus. Si Simon Pedro na mahina, yun ang naalala natin nung mahal na araw. The one who denied Jesus, the one who ran away, the one who did not defend his friend. Di po ba yung Simon Pedro na yun, parang sabihin natin, ang weak, napakahina. Pero yung Simon Pedro na narinig natin sa unang pagbasa ngayon, malakas ang loob, nangangaral sa publiko, pinapahayag si Jesus ng walang takot. Simon Pedro na handang ipaglaban si Jesus kahit tinatakot na siya, binabantaan na siya, aarestuhin at pahihirapan, hindi na siya takot. Bakit? Kasi na-encounter niya na si Jesus. Nakatagpo niya na si Jesus. Isang bagong Simon Pedro. Kaya nga po magandang tignan yung Ebanghelyo. Paano ba niya nakatagpo si Jesus? Ano ba nangyari doon sa encounter niya with the risen Christ? Siguro balikan natin yung Ebanghelyo. Again, ito pong Ebanghelyo, tapos na si Jesus ay mamatay at muling nabuhay. Nabalitaan ng mga alagad, buhay daw si Jesus. Kaya yung iba, nakita na walang laman yung libingan. No? Pero yung iba, nagdududa pa rin. Pero nung panahon na ito, nabalitaan na nila, buhay si Jesus. Pero ang buhay nila dati, mangingisda, tax collector, tapos tinawag nila sila ni Jesus. Kaya sa loob ng 3 taon, sunod sila ng sunod kay Jesus. Kung saan mga ngaral, nandoon sila.
Pag may ginagawang kababalaghan si Jesus, nawi-witness nila. Pero tapos na yun. Wala na si Jesus. Patay na yung leader nila. Kaya ano daw po ang suggestion ni Peter? No? Ano pa ang gagawin nila sa buhay? Sabi sa Ebanghelyo, sabi daw ni Pedro sa ibang alagad, mangingisda ako. Si Simon Pedro na dating mangingisda, naging alagad ni Jesus, ngayon na wala na si Jesus, ano na lang ang gagawin niya? Babalik daw siya sa pangingisda. Akala niya ganoon kasimple. Babalik na lang ako sa dati kong buhay. Yung buhay ko nung wala pa si Jesus. Pero ano ang nangyari? Nangisda, magdamag, isang kilalang mangingisda si Pedro, pero nakabalik ba siya sa pangingisda? Hindi. Walang mahuli. Yung dating mahusay na mangingisda, hindi makahuli kahit isang isda. Hindi na siya makabalik sa dati. Pero ano po ang ginawa ni Jesus? Ito yung encounter. Ang sabi ni Jesus, ihagis mo yung lambat doon naman sa gawing kanan. No? Pwede niyang sabihin na, inagawa ko na yan, magdamag akong nangisda. But this time, He obeyed the words of Jesus. At nung sumunod siya kay Jesus, nakahuli ng maraming isda. No? When you encounter Jesus in your life will never be the same again. Bakit? Kasi ang susundin mo na dapat ang salita ni Jesus. Kaya nga nakahuli sila ng isda dahil sumunod na siya sa instruction ni Jesus. Kapag sumunod ka na kay Jesus, may mababago sa iyong buhay. Pero yung huling bahagi po na gusto kong tignan natin dun sa Ebanghelyo, siguro pinalampas natin kanina nung pinapahayag o nung binabasa ko yung Ebanghelyo. No? Pagkatapos daw na sila yung mangisda, pagdating nila dun sa pampang, may sinabi si Jesus sa kanila, mag-almusal tayo. Kumain tayo ng almusal. Siguro pinalampas natin yung detalye, isipin natin, wala naman siguro kahulugan yan sa Ebanghelyo ngayon. Pero dalawa po ang pwedeng ipakahulugan sa atin yan. Unang-una, niyaya niyang kumain yung mga alagad. Remember, patay na si Jesus. Nabalitaan nila, muling nabuhay. Ngayon, nagyayayang kumain tayo ng almusal. Sino ba ang kumakain? Ang kumakain ay ang mga buhay. Food is a sign of life. And eating is a sign that you are alive and that you want to remain alive. Di po ba? Kaya parang sinasabi ni Jesus, hindi ako patay. Tara, kumain tayo. No? Ang kumakain lang, buhay. Tignan ninyo. Tamaan na yung tatamaan. Pag may patay sa inyo, naglalagay pa kayo ng ulam sa ibabaw ng kabaong. Maglalagay ng paboritong suman o kung ano pa man. May buhay na sisiw pa nga sa ibabaw. Pagkain inilalagay natin. No? Pero kinakain ba nung patay yung pagkain na inilagay mo? Langgam ang kumakain. Hindi po ba? Pero si Jesus hindi lang ganun ang gusto niyang sabihin. Na gusto nating gusto lang natin ipabaon. Ayan, para sa kabilang buhay. Ayan, may baon siya. No? Pero si Jesus hindi yun. I am alive. I want to eat with you. Patunay na siya'y muling nabuhay. Pero yung pangalawang kahulugan po, kung bakit niyaya ni Jesus na kumain, remember, itong mga disipulo na to yung nagtaguan at naglayuan sa Kanya nung siya'y naghihirap. Ngayon na bumalik siya, anong sabi niya? Gusto kong kumain kasalo kayo. Sino ba ang gusto niyong kasalong kumain? Kaaway? Hindi, di ba? Hindi mo yayayain sa birthday mo yung kaaway mo. Baka hindi ka matunawan. No? Ang gusto mong kasalo, mga mahal mo sa buhay. Kaya anong message ni Jesus? Nandito ako, hindi para sumbatan kayo na nang iwan sa akin. Nandito ako para hindi rumesbak sa inyo
na pinagkaila ako nung kailangan ko kayo. Hindi ako bumalik para mang-away. Nandito ako kasi kaibigan ko pa rin kayo at gusto kong makipagkasundo sa inyo. Mga kapatid, parang tayong lahat, itong mga alagad na ito, nagkakamali kay Jesus, iniiwan si Jesus, tinatalikuran si Jesus, pero patuloy niyang nais na tayo ay makaugnayan. Gusto niya tayong palaging makatagpo. Gusto niya tayong makasalo. Di po ba sa bahay ganyan din? No? Ako lumaki ako sa pamilya na kapag kakain na dapat sabay-sabay. Pag sinabi ng tatay namin kakain na, no, papatayin na yung TV, no, sasarado muna yung mga libro, assignment, lahat sabay-sabay kumakain. Pag sinabi namin sa nanay namin, Mami, kakain na daw, sabi ni Daddy. Kapag ang sagot ni Mami, mauna na kayo. Alam na agad namin magkakapatid, bulungan na kami. Ay, may LQ yan. No? May tampuhan sila, ayaw sumabay eh. No? O pagka sinabi namin, ate, kakain na daw. Pag sinabi nung ate, wala akong gana. Ay, napagalitan niya. No? Tawanan na kami magkakapatid. Napagalitan si ate, ayaw sumabay eh. Kapag ayaw sumabay kumain, may sama ng loob, may tampo, may hindi magandang nangyayari. But Jesus wanted to eat with His disciples once again, telling them, I am offering you my peace. Mga kapatid, si Pedro at yung mga alagad, gusto ni Jesus makaugnay muli. No? At hindi lamang yun. No? Sa huli, ano pa yung sinabi niya kay Pedro? Pinabawi niya. 3 beses siyang pinagkaila, 3 beses niyang tinanong, minamahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? 3 beses. Pero pagkatapos ng 3 beses, anong sinabi niya? Feed my lambs, tend my sheep. Alagaan mo ang aking mga tupa. Kasi ang tunay na nagmamahal kay Jesus, mamahalin ang mga tupa niya. Mamahalin ang kapwa-tao. Aalagaan ang kapwa. When you encounter Jesus, your life will never be the same again. Something will change in you. At kapag nakatagpo mo si Jesus, yun ay dahil minamahal ka niya, pinapatawad ka niya, at inaasahan niya, kakalingain mo ang kanyang mga tupa. Sana po ngayong kapistahan, maging salamin pa rin tayo ng katuwiran ni Jesus. Matuwid sa pamumuhay, sinasalamin ang kanyang pag-ibig, makatarungan sa kipag-ugnayan sa kapwa. Ganyan po sana ang baon natin kapag nakatagpo mo si Jesus. At siguro panghuli, kung nakatagpo mo na si Jesus, gagamitin mo itong ebanghelyo ngayon sa pagpili mo sa election. No? Kasi sino ang mag-aalaga ng tupa? Yung nagmamahal kay Jesus. Tignan mo ulit ngayon yung listahan mo. No? Itong iboboto mo ba, pag binoto mo, will he or she tend the sheep? Feed the lambs? Or feed his family only? Baka pamilya lang nila ang makikinabang. Baka pamilya lang nila ang mabubusog. Tiyakin mo muna, mahal ba niya si Jesus? Kasi kung mahal si Jesus, itong taong ito, aalagaan ang tupa na iniwan ni Jesus. When you encounter Jesus, your life will change. Let us pray that our candidates will truly encounter Jesus so that they will feed and tend the sheep. Pero hindi lang yon, huling pabaon, pagdasal ang mga kardinal natin ngayon, pipili na ulit ng tupa, ng pastol na magbabantay sa ating lahat, ang magiging bagong Santo Papa. Pagdasal din natin yan, na sana ang mamuno pa rin sa atin, patuloy na magmamahal kay Jesus at sa kanyang kawan. Amen.